ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po mga kapatid. Amen. Sabik na po ba kayo sa presensya ng Diyos na buhay? Amen. Amen. Sabik na din po ba kayo sa bawat salitang inyong mapapakinggan ngayong gabi? Amen. Hallelujah. Isang pagbati po sa lahat ng mga first-timer pong dumalo sa ating prayer meeting, sa ating gawain. Pagpalain po kayo lalo ng ating Diyos na buhay sa gabi ito. Naway po yung bless po kayo sa bawat salitang inyong mapapakinggan. And sa lahat po ng ating mga nag-aabang sa via Facebook Live po natin sa IPRM United in Christ Facebook page. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Na po'y pagpalain po kayo ng Diyos na buhay at sumayin niyo po ang kagandahang loob niya. Hallelujah! Tayo po'y magsisimula na sa pangunguna po ng ating youth ministry. Muli, ang Diyos na buhay ay may tataas po ngayong gabi ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Sa oras na ito, patuloy niyo pong damhin ang presensya ng Panginoon. Sabi sa awit, gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon. Kaya mga kapatid, huwag po tayo magsawa purihin ng Panginoon sa oras na ito.
ito na kami pinagkatipon-tipon. Ama, pagpalain niyo po sana ang dumalo. Amen. Ama, sana walang mangyaring masama sa oras na ito. Amen. Ama, pagpalain niyo po sana ang mga baguhan. Sana maunawaan po nila ang banal ng salita. Amen. Hallelujah. Sa aming pag-uwi, sana walang mangyaring masama. Amen. Ama, sana ang magtuturo at magtatayo dito sa harapan, sana bigyan mo po ng karunungan at kapayapaan ng isip sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Napakasarap pong manahan sa presensya ng ating Diyos na buhay. Amen. Ayan. Napakaganda pong tingnan at pagmasdan po ang bawat isang naririto at alam po natin na ito po'y kalooban ng Diyos sa buhay po natin na tayo po'y ngayong gabi ay magkakasama-sama at nandito sa gawain ng ating Panginoon. Amen. At ito po'y ikinaloob niyo pong panahon para po kayo po'y makapakinig ng ganyang banal na salita, Amen. pagkat napakahalaga po ng salita ng ating Diyos sa buhay. Ito po'y nagbibigay buhay po sa bawat isa sa atin. Basahin ko lamang po mga kapatid sa Colossus chapter 3 verse 16. Ang sabi po dito, ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Amen. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Amen. Buong puso kayong umawit ng mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamagitan niya'y magpasalamat kayo sa ating Diyos Ama. Hallelujah. Ngayon pong gabing ito, napakahalaga po ng hain na ipapahayag po sa atin ngayong gabi. Now po ibigay po natin ang ating pakikinig, ang ating focus, ang ating pag-iisip, ang ating paningin sa bawat salita ng Diyos na ating pong mababasa sa ating mga hawak na Biblia. At pagkalooban po natin ang ating mga kapatid na wala pong dalang Biblia. Naway po lubusan po kayong makatagpo ng karunungan ngayong gabi. God bless po. Ngayon tatawagin ko na po ang ating lingkod. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay, Apostol Mark Angelo Yanday Corne. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Maraming salamat. Makaupo na po tayo sa presensya ng ating Diyos na buhay. Muli, magandang gabi sa ating Diyos na sinasamba sa lugar na ito. Sa banal na Santong Espiritu na patuloy na gumagabay sa atin, nagtuturo kung ano ang dapat nating gawain. Sa Panginoong Hesus na nagligtas sa atin. Magandang gabi sa Kanya at magandang gabi sa inyong lahat na tumugon sa panawagan ng ating Diyos. Amen po ba? Ginamit lamang yung mga tao na nag-invite po sa inyo. Amen po. Amen. Amen po. Tulad ng topic natin nung linggo, yung mga nakatinong linggo, yung mga sumusundo sa inyo, ay dati sinusundo rin sila. Amen. Pero kapag umalag na rin kayo sa pananampalataya, mark my word po, kayo na rin ang susundo ng kaluluwa. Makagraduate kayo sa sundo-sundo. Amen po. Darating ang panahon, hindi mapipigilan na hindi nyo rin ipahayag yung liwanag na natagpuan ninyo. Kapag naliwanagan kayo, gusto nyo rin maliwanagan din ng iba. Amen. Amen po. Pero sa ngayon, dahil nga ang mundo natin ito ay ang naghahari ay si Satanas, hari ng kadiliman, biktima lang po tayo. Amen po. Amen. Lahat po tayo ay biktima ni Satanas. Naikulong niya tayo sa kasinungalingan. At ngayon, nagkakaroon tayo ng pagkakataon makalaya sa kasinungalingan na yon. Amen po ba? Yung mga baguhan. Dalangin ko na bigyan kayo ng uhaw ng ating Diyos na makinig ng seryoso. Amen. Sapagkat itong napapakinggan ninyo ngayon, ang binibiyayaan, ang magbibenepisyo niyan, hindi yung physical ninyo, kundi yung spiritual ninyo. Amen. Yan ang magbibigay sa inyo ng totoong buhay, sa kabilang buhay.
Itong buhay natin ngayon dito sa lupa, pansamantala lang ito. Amen po. Muli, magandang gabi sa ating mahal na propeta Jose Binariang Bonanza sa Ifugao, sa lahat ng sangay ng IPRM Ministry. Magandang gabi po sa lahat ng ating FB viewers. Magandang gabi po. Inihiling ko po sa inyo ngayong gabi ang seryosong pakikinig. Amen. Sapagkat yan ang itinuturo ni Jesus Christ, makinig ang may pandinig. Lahat naman po siguro tayo nabiyayaan ng tenga. Amen po ba? Tenga na handang makinig. Amen po ba? Amen po. Okay? Tinitingnan ko to, inihanda ko. Katuloy lang pala ito ng topic natin ng linggo. Kung hindi ako nagkakamali. Ano yung topic natin ng linggo? 1 Peter chapter 4. Ayan, yung panibagong buhay. Tama po ba? Ngayon, ang topic natin, chapter 4, verse 7. Sayang at dito napakinggan ni Brother Jerome. Amen. At sino po yung mga first timer ngayong gabi? Si Brother Nick. Hindi ako nagkamali. Brother Nick. Yan. Jerome Nick. Welcome sa inyo. Sa mga kababayan, sino yung baguhan dito? Wala naman. Okay. Ibig sabihin si Brother Jerome tsaka Brother Nick lang hindi pakinig dito. Yung chapter 4 verse 1. Sabi dito ang panibagong buhay. Amen po ba? Kung ulit natin yan, medyo mahaba yan. Kasi kumain tayo ng maraming oras yung nakarang linggo. Dito tayo sa chapter 4 verse 7. Ang title ay Ang Mabuting Pangasiwa sa mga kaloob ng Diyos. Guide po natin yung mga baguhan. Wala po silang Bible, mag-sakripisyo po muna yung mga datihan. Mas maganda pong nakikita mismo ng dalawang mata nila at mawala ang duda ng tinuturo po natin ay gawa-gawa lang dahil nababasa mismo ng dalawang mata. Amen po. Okay. Habang hinahanap po ninyo, manalangin po ako. Amang Diyos na banal, dakila sa lahat, muli po Ama, kami po ay nagpapakumbaba. Wala po kami magagawa kung kayo po, Panginoong Jesus, sa banal na Santong Espiritu ay hiwalay po sa amin. Sa inyo po kami umaasa ng karunungan, hindi po ng karunungan ng mundong ito. Kaya dinadalangin ko pong isugo niyo po ang inyong banal na Santong Espiritu at siya po ang tunay na maging tagapagturo namin sa gabing ito. Gagamitin niyo lamang po ako bilang speaker, mouthpiece ng inyong salita po. Dalangin ko po na i-guide niyo po ang aking mga labi, ang aking bibig, na wala pong lalabas na mali. Amen. Lahat po ng lalabas sa aking bibig ay kagamit-gamit, ikauunlad ng espiritual ng mga taong mga kapakinig. At dinadalangin ko rin po lahat po ng mga kapakinig ng inyong salita ay dalangin ko pong palambutin niyo po ang kanilang mga puso, ang kanilang isip. Dalangin ko po, ito po ay mataniman na matapang binhi. Walang iba po kundi si Kristo. At ito po ay mag-uugat, tutubo, at mamumunga. At ito po ay magliliwanag sa kanilang buhay. Dinadalangin ko po, ito po ay hindi na mamubura kailan-kailan pa man. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin, ang aming dalangin sa makapangyarihan. Pangalan ng anak niyo pong si Jesus. Amen. Hallelujah. Andiyan na po kayo. Ang mabuting pangangasiwa sa mga kaloob ng Diyos. Verse 7, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Siguro naman po hindi po tayo bingi. Yan naririnig po natin ng kabi-kabilang balita. Amen. Lalo't ngayon, usong-uso pong social media. Mga malalakas na bagyo, mga baha na hindi naman dating ganun ang kataas ng baha, Amen. mga lindol. Ngayon sa
sa Cebu, Dilundol po. Amen. At ngayon, meron katapos na lang Lindol, meron na naman sunog sa Davao. Yan po ay mga senyales na nasa huling mga araw na po tayo. Amen. Amen po ba? Kaya dapat po hindi na po tayo nagpapakampante. Hindi po tayo tutulog-tulog sa pananampalataya. Ginigising na po tayo. Amen. Ang hula po sa Bible, ang sabi po sa Bible, kailangan makumpleto ang bilang ng hintil para makabalik na po si Jesucristo, ng ating Panginoon Amen. at tagapagligtas. Amen. Isa po yan sa kaparaanan ng ating Diyos. Amen. Amen po ba? Kung hindi po tayo manhid, isa po yan sa kaparaanan ng ating Diyos para ang mga tao ay makaalala sa Kanya. Amen. Amen po ba? Amen. Kung kailan panatag ang mga tao, hindi makatawag sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Pero kapag may bagyo, nakakaluhod, nakakapanalangin. Kapag may lindol, Diyos ko po. Kapag mayroong tsunami, ganun din. Amen po ba? Amen. Kapag may problema ka, si Brother Jerome, napapating si Brother Jerome, di ba? Pag may problema sa pamilya, bisa nakakalapit tayo sa Diyos. Pero pag pumanatag na ang lahat, minsan ang tao, ugali po ng tao, hindi lang si Brother Jerome, ang ugali ng pangkalahatang tao, minsan nakakalimot sa Diyos. Amen po ba? Naalala lang natin ang Diyos kapag tayo ay nasa problema. Amen. Parang panakibutas lang ang ating Diyos. Pero ngayon na pag-aaralan natin yan, nagkakaroon tayo ng pagkakataong baguhin yung nakaugalian nating iyon. Amen. Nasa problema man tayo o kapayapaan, kasaganaan, dapat naalala natin ang ating Diyos. Amen. Amen po ba? Yan dapat ang ugali ng Kristiyano. Hindi ka lang nakakaalala sa kasaganaan, kundi nakakaalala sa problema, Amen. kundi nakakaalala ka rin sa kasaganaan. Amen po ba? Amen. Patingin si Con eh. Mali yun ah. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo, kailangan nakakaalala ka sa Diyos. Kailangan nakakatawag ka sa Diyos. Amen po ba? Kailangan nakakapagpuri ka sa Diyos. Kailangan nakakasamba ka sa Diyos. Amen po ba? Yan dapat ang katangian ng isang tunay na Kristiyano. Amen po. Amen. Ulitin natin, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Hallelujah. Napakalapit na po. Amen. Kaya dapat maganda po tayo. Amen po ba? Amen. Sa huling panahon, ang mga tao, yung masama lalong magpapakasama. Yung mabuti lalong magpapakabuti. Amen. Uunlad ang technology. Ang mga tao, paruot parito. Dati ang mga tao, lakad lang. Ngayon, oras lang, nasa ibang bansa ka na. Amen po ba? Mga hula po yan na tayo po ay nasa huling panahon na. Amen po. Kaya ang Biblia po, hindi po siya nagkukulang ng pagpapaalala. Kaso ang tao, hindi ito binabasa. Hindi po sinasaliksik. Amen po ba? Amen. Pero ngayon, mapalad po kayo, yung mga baguhan po, at yung padatihan, mapalad tayo, sapagkat hindi nayaan ng Diyos na tayo po ay tulog, pananampalataya. Amen. Ginigising po tayo ng ating Diyos ngayon. Amen po ba? Yung pag-unlad ng pananampalataya sa pakikinig. Kaya makinig po ang may pandinig. Amen. Amen po ba? Amen. Tuloy po natin. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Alam po ba strategy ni Satanas? Para hindi tayo makapanalangin na maayos. Bigyan niya tayo ng maraming problema. Maraming distraction. Kunyari may ministry ka dyan. Imbis na tutok ka sa ministry mo, bigyan ka niya ng distraction. Amen po ba? Yan na naman. No? Kunyari si Lawrence, imbis na buong buo yung loob niyang pumapalo dyan, dahil nag-away sila ni Kim,
Oh. Diba? Yan ang strategy po ni Satanas. Amen po ba? Imbis na buong buo ka ng ang paglilingkod mo, ninanakaw ni Satanas yung attention mo. Alam mo po, niyo po ba si Satanas mahilig siya sa madalian? Yung madalian, yung gusto niyang minamadali ka, magdesisyon. At kadalasan kapag nagmamadali tayo, doon tayo nagkakamali. Amen po ba? Nagmamadali kang mag-asawa. Oh. Imbis na sana, may hintay mo pa si tamang tao para sa'yo, nagmamadali ka, may namadali ka ni Satanas. Yan na yan, yan na yan. Okay na yan. Kit naman. Oh, pero may magandang plano sa'yo ang Diyos sa hinaharap. Na para sa'yo talaga, minamadali ka ni Satanas. Ngayon, nagpalinlang ka, nagkamali ka. Amen po ba? Kaya maging matalino po tayo. Amen. Pag may mga sitwasyon na parang minamadali tayo sa pagdedesisyon, huwag tayo kagad magdesisyon. Amen. Baka patibong lang ni Satanas. Amen. Maging matalino po tayo. Iluhod natin. Ha? Amen. Magtanong tayo sa Diyos, ano po ba dapat kong gawin? Bakit parang kabahan ka pag dumadaan ka sa sitwasyon na parang madali ka, kabahan ka dyan. Amen. Amen po, kabahan ka dyan. Bigyan natin ng example. Sa kampanya nila Pastor TJ, yung checker, di ba? Checker. Yung checker yung nagpapalabas. Yung resibo, i-prepare yun ng, anong tawag doon? Baggage? Packer. Yung resibo, i-check, i-prepare niya yun sa isang paleta. Nakita na po ba kayo ng paleta? Yung binubuhat ng forklift. Amen. Binubuhat ng forklift. Yung forklift, nakita na rin po yung forklift. Siguro naman tao na po tayo. Kapag di pa tayo nakita rin, hindi pa tayo tao. Ayan. Paleta, forklift. Kinokompleto ng checker yung checker ano? Hindi, yung packer. Yung nagpapak. Kinokompleto ng packer yung produkto sa isang paleta. Amen. Ngayon, kapag meron silang modus kapag meron anomalya sa kinompleto niya, ipapacheck niya sa guard o kaya sa checker. Guard o checker, dalawa lang yan, guard o checker. Oh. Kapag yung guard o checker, hindi siya alisto, minamadali siya nung backer, okay na yan, huwag mo nang i-check, huwag mo nang i-check. Yan. Dapat magduda na siya doon. Kasi minamadali. Nakuha po. Amen. Kapag minamadali, ibig sabihin, merong anomalya. Minsan, madalas. Amen po ba? Amen. Kapag minamadali ka, pirmahan mo na. Huwag mo nang i-check. Mas lalo kang kabahan yan. Amen po. Binibigyan ko lang kayo ng mga example. Ng lahat ng minamadali, may anomalya, minsan may pagkakamali. Minsan dyan pumapasok ang yung magkakamali ka sa desisyon mo. Amen. Amen. Minsan may nag-offer sa'yo trabaho. 1 million kagad ng kita. O, bukas, umpisa ka na. Kailangan bukas ha. Ngayon, bakit minamadali? Kailangan maging wise po tayo. Bakit kaya minamadali? Amen po. Amen. Bigyan mo na kagad yung processing fee. Para bukas, umpisa ka na. 1 million ng... Bukas, umpisa ka na. Basta ibigay mo yung processing fee. Minamadali kang makuha yung processing fee. Kailangan yung discerning spirit natin gumagana. Bakit kaya minamadali niya makuha yung processing fee? Amen po. Amen. Okay, kailangan laging malinaw ang ating pag-iisip. Verse 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sino pong pinapangaralan dito? Yung mga Kristiyano po. Amen po ba?
Amen po. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ulitin ko po. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Kapag mahal mo ang iyong kapwa, hindi mo yan gagawaan ng masama. Hindi mo yan nanakawan, hindi mo yan sisiraan, hindi mo yan i-chismis, hindi mo yan babatuhin, hindi mo yan susuntukin, hindi mo yan sasabunutan, hindi mo yan naagawan ng boyfriend, hindi mo yan naagawan ng girlfriend, kasi mahal mo yan. Amen po. Kahit hindi ka tumingin sa 10 Commandments, basta alam mo lang mahalin yung kapwa mo, masusunod mo yun. Basta alam mo lang mahalin ng Diyos, masusunod mo yung 1 to 4. Amen po ba? 1 to 4, pagmamahal po sa Diyos yun. Yung 5 to 10, pagmamahal sa kapwa. Amen. Amen po ba? Ang pinakasentro ng kautusan, ng utos ng Diyos ay pag-ibig po. Amen. Amen po. Kaya nga nasa puso susulat sa puso natin ang salita ng Diyos. Nakuha ninyo? Amen. Pag-ibig. Amen po. Amen. Kaya kahit hindi mo kabisuduin ng 10 Commandments, kung may pag-ibig yung puso mo, nakasulat dyan ng si Kristo. Amen po ba? Ang salita ng Diyos, si Kristo po yun. Kaya pag dyan sa puso mo, may pag-ibig, hindi mo gagawan ng masama ang iyong kapwa. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya, ipanalangin po natin na magkaroon po tayo ng pag-ibig para makaiwas po tayo sa paggawa ng kasamaan. Amen. Kasamaan na nagpapahamak po sa katawan. Amen po ba? Amen. Kung kabayaran ng kasamaan, ng kasalanan ay kamatayan. Amen po. Amen. Amen po. Verse 9, buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito nang hindi mabigat sa loob. Amen. Hallelujah. Ulitin po natin. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito nang hindi mabigat sa loob. Amen. Hallelujah. Ito po ina-apply po natin. Amen. Glory to God po. Ang IPRM United in Christ ay ina-apply po ito. Binubuksan natin ang ating tahanan. Itong compound na to, open po sa lahat ito. Amen. Amen po. Gusto mong maging mananampalataya ni Kristo, pasok ka. Amen po. Amen. Ngayon, kung ano man ang mga dati mong ugali, nasa proseso po yan. Amen po ba? Amen. Hindi naman kaagad. Pagpasok mo, bago ka na. Aaralan ka. At ulitin ko po, ang ikaulan na pananampalataya sa pakikinig. Amen. Habang nakikinig ka, nalalaman mo ang tama at mali. Kapag nalaman mo yung tama, yun ang ginagawa mo. Kapag nalaman mo yung mali, yun ang hindi mo gagawain. Amen po. Amen. Amen. Ano yan? Ayun, merong patalastas. Yan. Kinakain yan eh. Amen. Okay ba? Ulitin natin verse 9. Buksan ninyo para sa isa't isa. Ayan. Sabi sa inyo, kinakain ito eh. Pinabangalan ko. Hindi. Amen. Ayan. Putulin ng ulo. Di ba? Kapag pinutol niyo si Satanas, hindi na siya makakilos yung ulo niya. Okay? Alam niyo po ba yung insekto? Baka mamaya, viral ako eh. Nakalive pa naman tayo. Walang awa sa insekto ah. Alam niyo po ba sa atin, may mga tinatawag na
Sino yung kumukontrol ng insekto? Mambabarang. Mambabarang. Yan. Kakampi nila yan, mga insekto, mga hayop. May kakayanan silang kontrolin yan. Sinusugo nila yan. Sugurin mo si ganito. Ay kapag nakapasok siya sa'yo, delikado. Minsan ng tao na bibiktima, wala silang kaalam-alam sa ganyan. Amen. Amen po. Usapang spiritual realm po yan. Malalim po yan. Amen. Pero hindi yan ang topic natin. Amen. Amen po. Okay. Verse. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Verse 10. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yung mga baguhan po ito, hindi pa gano'n ninyo maunawaan. Kapag tinanggap nyo si Kristo, nakarinig kayo ng katuruan about repentance, pagsisisi. Amen. Amen po ba? Lahat naman ng datihan na kikita nyo, mga baguhan, lahat ng nakikita nyo ng datihan, dumaan yan sila sa ganyan. Amen. Nakapakinig din sila ng katuruan about sa pagsisisi. Amen. Ngayon kapag lumalapit ka kay Kristo, naliliwanagan ka, nakapakinig ka ng kanyang salita, naunawaan mo, ikaw yung makasalanan, nakapagsisi ka. Amen. Amen po ba? Ngayon, dyan papasok, magdedesisyon ka pabautismo kay Kristo. Amen. Marami pong uri ng bautismo. Bautismo ng Islam, bautismo ng Buddha, marami pong religion. Ngayon, ang itinuturo po namin sa inyo, bautismo ni Kristo. Ngayon, kapag nabautismo ka kay Kristo, siniryoso mo yung pagsisisi mo at pagbabautismo mo. Sabi sa Gawa 2:38, tatanggapin mo ang kaloob ng banal na Santong Espiritu. Amen. Amen po ba? Tatanggapin mo yan. Kaloob ng banal na Santong Espiritu. Ito po yun. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Amen. Ulitin ko po para mas malinaw, medyo nabubulol po si Pastor. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Amen. Amin po ba? Lahat tayo binigyan ng kaloob ng Diyos. Kaloob ng banal na Santong Espiritu. Amen. Verse 11, ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Amen. Amen po ba? Amen po. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos Amen. upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamagitan niya sa Kristo. Yung tinutukoy po nito, isa po yung mga nagsusundo po sa inyo. Amen po. Ginagamit nila yung lakas nila, imbis na pagod na sila, di ba, nagtrabaho maghapon, imbis na masarap na magpahinga. Pero, yan ang maitutulong nila sa gawain nila, magsundo. Yan. Pinapagamit nila yung lakas po nila. Amen. Tapos yung sinusundo, magtatago pa po. Pero, gagamit na naman yung lakas niya panghanap dun sa nagtatago. Amen. Amen po ba? Napayo ko si Brother Jerome eh. Oh. Handa pong ipaubos yung lakas nila. Amen po ba? Amen. Nakangiti pa kahit pagod. Mga sinusundo, nakangiti ba yung sumusundo sa inyo? Double check ni Pastor. Nakangiti ba o nakasimangot? Baka hindi bukal sa loob. Nakasimangot? Ay, mamaya papaluin ni Pastor. Kailangan po masaya tayong sumundo sa kaluluwa. Amen po. Di ba, mga sinusundo, sasama po ba kayo uli kung ang sumusundo sa inyo laging nakasimangot? Di ba? Hindi.
Kasi mararamdaman ninyo eh. Parang hindi yata bukal sa loob nito ah. Di ba? Kailangan nakangiti. Amen po ba? At hindi naman masamang ngumiti po. Amen po ba? Para sa ikaunlad ng gawain ng Diyos. Lahat ng hindi masama para sa ikaunlad ay i-apply po natin. Para sa ikapagmamapuri. Amen. Ang dala-dala natin mabuting balita. Amen po ba? Tapos nakasimangot ka. Paano kaya maniniwala yung tao na mabuti yung balita mo? Amen po. Amen. Maniniwala ba kayo na mabuti yung balita kapag nakasimangot? Uy, nanalo ka ng 1 milyon. Tapos yung mukha nung nagbalita sa'yo. Saan ka mas lalong maniniwala? Sa nagbalita na nakangiti o sa nagbalita na nakasimangot? O, di ba? Nasabihin niyo, Pastor Nabi, nanalo ka ng 1 milyon. Dalawang version. Pakita ko po sa inyo dalawang version. Pastor Nabi, nanalo ka ng 1 milyon. Saan ka mas maniniwala? Yun. Amen po ba? Sana po nakukuha po natin. Lalo po tayong tagapangaral ng salita ng Diyos kapag nagbabaybay po tayo. Always nakangiti. Kasi mabuting balita yung ating ipinaparating sa Kanya. Magsumbong po kayo sa akin kapag yung mga pumupunta po sa inyo ay nakasimangot. At pagkasabihan po natin. Amen po ba? Amen. Sisikat na naman si pastor niya. Sabihin, manipulator. Hindi ka distinct. Amen po ba? Ulitin ko po. At ng ikauunlad ng iglesia, kung ikauunlad, ikakapag mapuri ng ating Panginoong Yesus, i-apply po natin. Amen po ba? Mahirap po bang gawin nyo? Kung ikakaunlad ng iglesia, ikakaliligtas ng kaluluwa, mahirap po bang gawin? Si Kristo nga ikaliligtas nating lahat, buhay niya. Nakuha po ninyo. Amen. Amen po. Si Kristo, ikaliligtas ng ating kaluluwa, ang kapalit buhay niya, hindi niya pinagdamot. Amen po ba? Amen. Tayo, ngiti lang natin. Amen po ba? Yung isang matamis na ngiti. Paano ang isang matamis na ngiti? Kunyari, nanggaling ka 1 buwan, tuyo yung ulam mo. Tapos, biglang fried chicken. Paano ang itsura nun? Di ba? Napapangiti ka bigla eh. Ganon din. Kung sa fried chicken, napapangiti ka, kapag ikaliligtas ng kaluluwa, uy, kaluluwa to. Yan. Di ba? Amen po. Nasasabit ka na meron kang sinusundong kaluluwa. Amen. Nasasabit ka na meron kang inaaralan ng ebanghelyo. Amen po ba? Amen po. Amen po. Amen. Okay. Hindi po masama na i-apply. Iba rin po yung may tama na talaga. Iba rin yun. Yung laging nakangiti. Sa mental na po yun dapat. Pero dahil tayo po ay mga niligtas ni Kristo, dapat makita po sa atin ng kapayapaan. Amen po ba? Ang maaliwalas na amen po. Yung lumaya, marami po tayong dito, mga dating nakulong. Nung lumaya sila, di ba? Malungkot ba sila? Di ba masaya? Kasi malaya na ako. Amen po. Yung dating nabog sa utang, nakalaya sa utang, malungkot pa rin ba o sumaya? Lahat ng nakakaranas ng paglaya, dapat masaya. Amen. Amen po ba? Lahat tayo na naging Kristiyano, ibig sabihin, pinalaya tayo sa kasalanan.
Amen po ba? Amen. O baka naman kaya hindi tayo makangiti, hindi pa po tayo tunay na malaya sa kasalanan. Namumuhay pa tayo sa takot. Amen po ba? Amen. Yung taong marami pang umaalipin sa kanya na kasalanan, namumuhay pa sa takot. Kasi nag-aalinlangan pa yun eh. Baka hindi ako ganito, ganyan. Pero kapag tinawag ka ni Kristo, follow me. Ganyan po tumawag si Kristo. Sumunod ka sa akin. Tapos tunay na sumunod ka. At kapag tunay na sumunod ka, ibig sabihin, tumalikod ka sa kasalanan. Yan ang tunay na sumunod kay Kristo. Amen. Tinalikuran mo ang sarili mo. Ang tunay na sumunod kay Kristo, tinalikuran niya ang sarili niya. Amen. At kapag tinalikuran mo ang sarili mo, makakaiwas ka sa maraming kasalanan. Amen po. Kasi tinatanggi mo yung sarili mo eh. Lahat ng gusto ng sarili natin, madalas po yan, kasalanan po yan. Amen. Amen po. Pagsuway sa Diyos. Amen po. Kaya sinasabi ng Panginoong Jesus, hindi pwedeng maging alagad ko nagmamahal ng higit sa kanyang, nagmamahal sa kanyang asawa, lalaki, asawang babae, anak na babae, anak na lalaki, at maging ang kanyang sarili. Hindi pwedeng maging alagad ko. Amen po. Hindi pwedeng makasunod kay Kristo kapag mas higit na mahal mo ang iyong kapwa. Amen po. Amen po. Amen. Yan, hindi rin naman sinasabi ni Kristo na kamuyan mo ang iyong kapwa. Amen. Hindi naman niya sinasabi, kamuyan mo yung kapwa. Ang tinuturo po ni Kristo, matutunan nating itanggi yung sarili natin. Amen po ba? Tinuturo po ni Kristo na matutunan natin tumanggi sa sarili natin. Amen po ba? Kasi kahit tanongin natin sa sarili natin, aminado tayo na mga gusto ng laman natin, puro pan po yan. Kasalanan po. Amen po ba? Masarap gumawa ng bawal. Amen po ba? Amen ba, mga baguhan? Masarap gumawa ng bawal. Pero yung utos ng Biblia, sa una lang naman po mahirap. Amen po. Sa una lang mahirap. Kung paano naging madali sa atin ang paggawa ng kasalanan, ganon din, darating din yung panahon na magiging madali sa atin ng magpagawa ng kabutihan. Amen. Kasi kung araw-araw ka nang gumagawa ng kasalanan, madali yun. Pero kung araw-araw ka nang gumagawa ng kabutihan, nagiging madali na din. Amen po. Amen po. Vice versa lang yan. Amen. Saang side ka sa pagpapractice, magpakabuti o pagpapractice sa pagpapakasama. Kailangan pumili na po tayo ng tama. Amen po ba? Amen. Kaya po nagbuwis ng buhay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay makalaya sa kasalanan. Amen. Amen po ba? Okay. Anong verse na po tayo? Verse 11. Ang aral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. At ang salita po ng Diyos ay kabutihan. Amen po ba? Amen. Hindi siya nagtuturo ng pagpapakasama. Nagtuturo siya ng pagpapakabuti. Amen. Amen po ba? Ang aral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat paglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang ang sa lahat ng bagay siya ipapurihan sa pamagitan ni Jesucristo. Amen. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Tuloy po natin. Ang pagtitiis ng Kristiyano. Hallelujah. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mga mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Ulitin po natin.
Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Ng isa pong Kristiyano, lalo po sa mga baguhan, kung magdidesisyon na kayo pasukin ng buhay isang Kristiyano, hindi po kayo exempted sa pagtitiis. Makakaranas po kayo ng pag-uusig. Amen po ba? Masasabihan na rin kayo, kulto. Masasabihan na rin kayo, kulto. O sino pa yun? Yun nga masakit dun eh. Sino yung mga taong nag-aaral ng Biblia, nagbabago, lumalapit sa Diyos ng totoo, sila pa yung nasasabihan kulto. Pero sino yung mga taong makikita mo sa loob ng beer house, kung ano nung ginagawa, na kasamaan, walang nagsabi sa kanila ng kulto. Amen po ba? Amen po. Baliktad po ang mundo natin. Amen po ba? Amen po. Baliktad. Sino yung taong nakakilala kay Kristo tapos biglang nagbago, sasabihin kulto? Amen. Amen. Lakas ng amen. No? Di ba? Yung pinsan ninyo ba si Brother Lawrence? Pinsan niyo yan. Yan. Kilala niyo naman siguro yan. Dati. Kilala niyo yan. Kung anong pagkatao niyan. Isa siya sa mga basagulero dyan sa crossing. Nag-drugs din yan. Sigarilyo, inom. Pero nung panahon na ganun siya, walang sumisita sa kanya. Walang umuusig sa kanya. Amen ba? Walang umuusig sa kanya. Pero nung panahon na, eto na. May makumukutya na sa kanya. Ganun po ang pagpasok sa buhay Kristiyano. Ganun po. Kasi ang mundo natin ito, kadiliman. Ngayon kapag ihiwalay ka sa kadiliman, mas marami ang dilim. Ang sistema kasi ng mundo natin, paramihan system. Paramihan system. Ang nangyayari, kapag mas marami ang gumagawa ng bagay na iyon, nagmumukhang tama. Nakuha po ninyo. Kapag mas marami sila na gumagawa ng ganung bagay, tapos isa ka lang na gumagawa ng tama, pag nagsalubong po yun, mas nananalo ang majority. Mas nagmumukhang tama. Amen po. Pero hindi ganoon ang pamantayan ng Diyos ng pagiging tama. Hindi paramihan. Sa totoo lang po, mas kakaunti ang nakasumpong ng tunay na liwanag. Amen po. Kunyari ito lagi ko na itong example eh. Dahil nga maraming nagbumotor na walang helmet, nagmumukha po yung tama. Amen po ba? Pero ang tama, dapat laging naka-helmet. Aminado naman po tayo, no? Nagmumotor tayong walang helmet. Nagmumukha siyang tama kasi marami tayong gumagawa noon. Pero ang pinakatama, pag nagmotor ka, may helmet. Yun yung pinakatama. Pero dahil marami tayong gumagawa noon, kasama na po si Pastor. Di ba? Dahil marami tayong gumagawa noon, nagmumukha siyang tama. At wala nang sitahan. Siyempre, hindi ka rin naka-helmet eh. Hindi kita sitahin. Ako din eh, hindi naka-helmet eh. Nagganon ang sistema ng mundo natin. Dahil para-paras tayo gumagawa noon, wala nang sitahan. Amen po ba? Nagmumukhang tama ang nakaugalian ng marami. Amen po ba? Nagmumukha siyang tama. Nakuha na po ba? Yung sistema ng mundo natin. Dahil maraming gumagawa, nagmumukha siyang tama. Hindi siya nagiging mali sa mata ng mga tao. Nakuha po. Abortion. Dahil marami na rin nag-abort. Nagmumukha ng tama. Kasi marami na silang gumagawa noon. Hiwalayan. Di ba? Dahil marami na gumagawa, nagmumukha na siyang tama. Amen po ba? Ano pa? Yung mga gawain ng sanlibutan ngayon na dahil marami na silang gumagawa,
Yun ang bumukhang tama. Ano pa? Di ba marami yan? Amen. Corruption. Oh. Dahil marami silang gumagawa doon sa gobyerno natin, wala nang sumbungan. Yun, may mangyayari mang sumbungan, damayan ang mangyayari. Sinumbong mo ko, di susumbong ko rin yung baho mo. Hanggang sa magkaroon sila ng pag-uusap, huwag mo na akong isumbong para hindi na kita isumbong. Ganun yan. Biglang tatahimik na po yan, yung issue na yan sa gobyerno natin. Kasi mag-uusap lang yan eh. Para hindi kita isumbong, manahimik ka. Ganun din yung isang side. Para hindi kita isumbong, manahimik ka. Nagmumukha pong tama na. Nagiging normal ng corruption sa ating gobyerno. Dahil marami sila. Amen. Amen po ba? Paramihan system. Nakuha po. Yung mundo natin ito, paramihan system. Amen. Nakuha ninyo? Amen. Ano pa ba magandang example? Sa pagka-drive ng walang lisensya, paramihan system na naman yan. Amen. Amen ba? Amen. Dahil maraming nag-drive na walang lisensya, ngayon nag-usap-usap pa sila, kahit wala namang lisensya, basta hindi nahuli. Nagmumukhang tama po ba? Amen po ba? Pero sa mata po ng Diyos, dapat hindi po paramihan. Amen. Amen po ba? Pakuntian pero tama. Amen po ba? Amen. Kahit maubos po tayo dito. Yun pong ibig sabihin. Kahit maubos tayo dito, basta yung matira, yung tamang tao. Amen. Aanhin natin yung maraming tao, pero maghahawaan naman tayo ng mali. Amen. Sabay-sabay tayong talon ng impyerno. Mas mainam na kaunti tayo, sabay-sabay tayong akyat ng langit. Amen. Amen po ba? Kaya yung mga baguhan, hinikayat namin kayo dito, hindi para magpatuloy sa kasalanan, kundi maturuan kayong matalikuran Amen. ang inyong kasalanan. Amen po ba? Amen. Ngayon, masama bang isang taong galing sa masama magpapakabuti? Masama ba? Kung pagaganahin natin ng sentido común na ibinigay sa atin ng Diyos, masama ba ng isang taong dating masama ay biglang magpapakabuti? Di ba hindi? Kung hindi naman masama, bakit hindi natin gagawain? Amen po ba? Amen po. Amen. Hindi po tayo tinawag ni Kristo para magpatuloy sa kasalanan. Tinawag tayo ni Kristo para matalikuran ng kasalanan. Para tayo po ay isilang na mag-uli. Amen. Maging born again Christian po. Amen po. Amen. Para ikaw maisilang na mag-uli, maging born again Christian, kailangan mamatay yung dati mong pagkatao. Amen po. Amen. Kailangan mamatay yung dati mong pagkatao. Yung masama mong pagkatao, mamamatay yun. At hindi naman masama yun, na mamatay yung dati mong pagkatao. Kasi yung dati mong pagkatao, yun yung nagpapahamak sa'yo. Amen. Amen po ba? Kailangan isilang yung bagong ikaw na hindi magpapahamak sa'yo. Amen po. Amen. Amen. Okay. Verse 13. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Ulitin ko po. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Alam niyo po ba yung paghihirap, yung pagtitiis natin? Yung pinipigil-pigilan natin sarili natin para makagawa ng mabuti, hindi kasalanan. Tapos sa paggawa natin ng mabuti, inuusig-usig pa tayo. Tapos pinagtitiisin natin yung mga umusig sa atin. Pagdating ng panahon, baliwala po yan. Kapag nakita natin yung gantimpala natin. Di ba? Yung mga nasubukan magtrabaho.
Sino dito yung mga may mga trabaho? Di ba minsan yung pagod natin, habang nagkatrabaho tayo, pagod tayo, nagkitiis tayo. Amen. Kailangan natin sahod. Pero pag oras ng sahod day, yung mga pinaghirapan natin, pagtiis natin, nababaliwala. Amen po ba? Amen. Nababaliwala. Ano siya? Laki sahod. Oh. Di ba? Sa mga buntis, ilang buwan yan dadalhin na nagkitiis kayo? 9 months, di ba? Kapag hindi tao, kapag tao, 9 months. Amen po ba? 9 months. Pinagtitiisin mo yan na dala-dala mo. Amen ba? Pero kung di mo yung pinagtitiisan, ipa-abort mo na yan. Amen po. Pero pinagtitiisan mo yan. Pero pag lumabas naman yan, nakita mo yung mukha ng anak mo. Di ba? Nawawala yung paghihirap mo. Amen po ba? Ganon din ang pagiging Kristiyano. Amen po ba? Ganon po ang pagiging Kristiyano. Kailangan tayong maging matiisin sa mga nararanasan natin. Pag nakita naman natin yung bunga ng pagkitiis natin, buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos. Amen. Hallelujah. Yan po ang pag-asa natin, hindi yung mga bagay sa mundong ito. Amen. Amen po ba? Yan ang tuloy na pag-asa natin, Kristiyano. Kaya tayo nagtitiis, kaya natin ito ginagawa. Pinapangarap natin ang buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos. Amen. Amen po ba? Kung gaano kahirap yung ginagawa mo para sa Diyos sa mundong ito, ganoon din kalaki yung gantimpala mo na naghintay sa iyo sa kabilang buhay. Hindi po ako nagbibiro. Kung nagbabasa po kayo ng Bible, mauunawaan niyo po yan. Amen po ba? Amen. Ulitin natin sa 13. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Verse 14, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo. Amen po ba? Hindi kayo isinumpa, kundi ipinagpala kayo. Ulitin ko po, kapag kinukutya kayo dahil kay Kristo, hindi kayo nasumpa, kundi kayo ay pinagpala. Amen po. Amen. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian. Tanda pala yan eh. Kapag kinukutya ka dahil kay Kristo, tanda pala yan, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Amen ba? Kasi may nasulat din sa Bible, kapag walang nagagalit sa iyo, ibig sabihin, kaibigan ka lang din naman ng sanlibutan. Ibig sabihin, hindi ka iba sa kanila. Amen po ba? Magkaaway ang dilim at saka liwanag. Kung kakampi ka rin lang naman ng kadiliman, ibig sabihin, walang umaaway sa iyo. Gira yan eh. Gira lang dilim at liwanag. Gira rin sa tarasat ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, dapat alamin natin saan tayo kakampi. Amen po ba? Dapat alam natin kung saan tayo kakampi. Mamili tayo ng tama. Kung kakampi tayo kay Satanas, maganda. Kasi, kaharian niya to, kaya niyang ibigay lahat. Pera, kayamanan, mansyon, babae. Kaya niyang ibigay lahat sa yan. Pero, hanggang dito lang ang kaya niyang ibigay. Pag namatay ka dito, kamusta naman? Pero kung kakampi ka sa Diyos, tulad ng pinag-aaralan natin, nandiyan ang pagtitiis. Amen. Amen po ba? Magtitiis ka, magtitiis. Pero pagkatapos ng buhay na ito, habang buhay naman, kapiling mo ang Diyos. Masaya. Amen ba? Doon, walang hirap doon. Kapiling ang Diyos. Nakuha po. Amen. Malaya tayong pumili kung ano yung gusto nating lakaran sa mundong ito. Kaya sana maging wais tayo. Amen po ba? Ang mindset po ni Pastor, itong buhay natin na to, tuldok lang kung ikukumpara sa eternity. Amen. Ano kung buong buhay mo rito, maghirap ka? Kung ikinumpara naman sa eternity yan, tuldok lang naman yan. Di ba? Amen. Pero kung natutuwa naman sa iyo ang Diyos,
hindi naman niya hayaan na lagi kang nagtitiis. Amen po ba? Amen po. Kung kinakatuwan ka ng Diyos, hindi naman niya hayaan na lagi kang gipit. Nagtitiis ka palagi. Hindi niya hayaan na lagi kang... Yun lang naman sikreto eh. Para hindi ka na humahantong sa kahirapan. Katawan ka dapat ng Diyos. Amen po. Pag sinusunod mo yung kalooban niya, sa pagsunod may gantimpala. Sa pagsuway may sumpa o parusa. May consequences. Amen po ba? Kung gusto natin walang consequences, sumunod lang po tayo ng sumunod. Amen po. Anong verse po tayo? Verse 14. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Hallelujah. Verse 15. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sinuman sa inyo, dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin, o pakialamero. Okay lang po na tayo po ay nagdudusa sa paggawa ng mabuti. Pero kung ikaw ay nagdudusa nang dahil sa paggawa mo ng masama, hindi po yun okay. Amen po ba? Dahil tinatawag na po tayong Kristiyano. Amen po. Ulitin natin. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. 15. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sinuman sa inyo, dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin, o pakialamero. Amen po ba? Verse 16. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano. Hallelujah. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Amen po ba? Yung nasasabihan kang kulto, nasasabihan kang baduy. Amen ba? Amen. Na naunawaan mo na dapat ang sinusuot mo hindi nakakatukso sa mga kalalakihan. Kaya nagsuot ka ng maayos. Tapos sasabihan kang baduy. Parang hindi ka belong sa mga karamihan. Na gusto mo rin sanang i-display yung kagandahan ng mabuti mong legs. Nagtitiis ka, di ba? Gusto mo rin sanang i-display yung marami kang pwede sanang i-display para makasunod. Pero dahil nakaalam ka ng salita ng Diyos, nagtitiis ka na sumunod ng sumunod. Pero sa kabila ng pagsunod mo, ikaw pa yung nasasabihan na pamanang, baduy, ano pa? Di ba? Sa pagsunod natin sa salita ng Diyos, minsan nagiging kakaiba po tayo. Amen. Amin po ba? Amen. Nagiging kakaiba tayo. Pero yan po ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen. Amin po ba? Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Balik tayo. Huwag nawang, verse 16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Amin po ba? Amen. Huwag tayong mahiya na maging Kristiyano. Sa mga ginagawa natin bilang Kristiyano, huwag po tayong mahiya. Kahit sabihin pa tayo dyan, hallelujah, hallelujah. Uy, kahit hindi ka naman pastor, di ba? Yung mga, kapag Kristiyano ka na, kahit hindi ka naman pastor, sabi, pastor. Yan. Pero, pakutya. Di ba? Maharata mo naman na pangungutya yung, kaya nila sinasabi yun, nangungutya sila. Ay po ba? Pero huwag natin pansinin yun. Ngunit kung kayo ay magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Bakit ko ito pinuturo? Lalo sa mga baguhan. Kapag nangyari na ito sa inyo, maalala rin nyo, ito yung tinuro ni Pastor. Amen. Kung talagang magpapatuloy kayo. Amen. Kung talagang magpapatuloy kayo,
mararanasan niyo to. Amen. Hindi ako nagbibiro. Kasi lahat kami dumanas sa ganito. Kukutsain ka talaga ng mga tao. Amen. O, dyan siya, hallelujah. Sumali na rin sa kulto. Mamaya iiyak, mamaya tatawa. Kapag sumasamba, patalon-talon pa. Papalakpak-palakpak. Di ba? Kukutsain na rin po kayo. Bakit hindi nila maunawaan? Kasi hindi naman sila nagkipagsabayan sa pag-aaral. Amen. Amen po ba? Pero kung makikipagsabayan sila sa pag-aaral natin ito, may posibilidad maunawaan nila tayo. Amen. Amen po ba? Kaya hindi nila maunawaan, hindi nila kinikilala din ang ating Diyos. Amen. Para maunawaan, ngayon, nung tanongin natin yung mga baguhan, di ba, ngayon lang din, ngayon lang din kayo nakapunta sa ganito. Ngayon napapaliwanagan kayo, naunawaan naman ninyo. Tapos nababasa pa ninyo mismong dalawang mata ninyo. Naunawaan naman ninyo. May nabubuksan ba? May nabubuksan. Oh. Pero dati hindi natin maunawaan kasi wala pa tayo dito sa pag-aaral. Amen po. Naging mabuti sa inyo ang Diyos. Ayaw niya magpapatuloy kayo sa kasamaan ng mundong ito. Gusto ng Diyos na makalaya kayo. Amen po. Yung umaalipin sa atin sa mundong ito, kasalanan. Amen po ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, para tayo makalaya sa kasalanan, kailangan natin magsisi. Ngayon, paano ka makapagsisi? Kailangan makaalam ka ng aral ng pagsisisi. Amen. Paano magsisisi? Lumapit kay Kristo. Amen. At habang lumalapit ka kay Kristo, naliliwanagan ka sapagkat si Kristo ay liwanag. Amen. Nagkakaroon ka ng pangunawa, dapat pala akong magsisi. Nagkakaroon ka ng pagkakataong tumalikod, talikuran yung kasalanan. Makapag-desisyon ka ng tama. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Tinuturuan po tayong Amen. makinig at ikaw mismo ang magbasa. Amen. Kaya mahalaga sa mga baguhan, di naman namin minamadali, magkaroon kayo ng sarili niyong Bible. Amen. Nakapagpundar tayo ng cellphone, di ba? Amen ba? Nakapagpundar ng cellphone. Lahat ng tao ngayon may cellphone na. Simpleng magtataho, basurero, badyaw nga. Namamalimos lang may cellphone. Amen ba? Amen. Amen. Kumpara natin ang presyo ng cellphone sa Bible. Mas mura po ang Bible. Amen. At kapag ikaw mismo nagpundar ng Bible mo, mamahalin mo yan. Amen. Mamahalin mo yan. Pero kapag meron kami available na Bible, pwede ipahingi sa inyo. Bigyan namin kayo. Amen. Amen. Pero, ipapayo ko sa inyo, kung gusto niyo mahalin ninyo ang Bible ninyo, mas maganda kayo magpundar. Yan yung pinayo ko kay Jomer. O dahil siya ang bumili ng sarili niyang Bible, halos ayaw niyang maalikabukan. Mahal na mahal niya. Ayaw niyang matuluan ng tubig. Pero pag binigay lang sa'yo yan, siguro, pag uwi mo ng bahay, yan lang. Pero pag galing sa pawis mo yan, at pinili mo pa yung Bible na may price, siguro, alagang-alaga mo yan. Amen po ba? Amen. Kung paano ginastusan mo yung iyong boyfriend, girlfriend, di ba? Alagang-alaga mo yan. Amen po. Amen. Amen. Ituring natin yung asawa natin ng Bible. Amen. Amen po ba? Kasi yung Bible, itong Bible, kapag binasa mo yan, may natutunan ka dyan, isinagawa mo, hindi ka ipapahamak niyan. Amen. Lahat ng desisyon mo sa buhay, gawain mo sa buhay, nakabase sa Biblia. Amen. At ang salita ng Diyos nandito po. Amen po ba? Nasa Biblia. Ngayon, sa tingin ninyo, ang Diyos natin bulag kaya na nakikita niya yung ginagawa mo. Itong tao na to, yung mga desisyon niya sa buhay, nakabase sa salita ko. Sa tingin ninyo, hindi sasamahan ng Diyos yung mga desisyon mo.
Gayong ang mga desisyon mo ay nakabase sa kanyang salita. Sa tingin mo, hindi sasamahan ng Diyos yung desisyon mo. Amen. Sasamahan niya yun. Salita ko yun eh. Alangan na ang Diyos mismo ang maungunang magpasinungaling sa kanyang salita. Naupo po. Amen. Kapag ang mga gawain mo, desisyon mo sa buhay, nakabase sa kanyang salita, at nakikita ng Diyos yan, hindi niya hayaan na maging sinungaling ang sa kanyang salita. Sasamahan niya. Papatutuhanan niya yung sa kanyang salita. Para mas lalo kang gumawa ng kanyang salita. Amen. Nakuha po. Amen. Hindi kanya bibiguin. Amen po. Ewan ko kung nakukuha ninyo. Amen. Nakuha po ba o medyo hindi okay yung paliwanag ni Pastor? Kapag yung mga desisyon nyo sa buhay nakabase sa salita ng Diyos, asahan ninyo yung desisyon ninyo sa samahan ng Diyos. Amen. Nakuha po. Amen. Pero kapag yung mga desisyon ninyo, sarili nyo lang desisyon, sarili nyo lang pananaw, hindi nakabase sa salita ng Diyos, asahan ninyo, hindi sasama ang Diyos sa inyo. Nakuha po ninyo. Amen. Okay. Verse 16. Ulitin natin. Ngunit kung kayo ay magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Dala-dala po natin ang pangalan ni Kristo. Amen po ba? Verse 17. Dumating na ang panahon ng paghuhukom. Ano ito yung kapag ikaw ay hindi pa sigurado sa kaligtasan mo, kinatatakutan mo ito. Yung paghukom na yan. Pero pag ikaw ay sigurado, excited ka pa. Amen po ba? Dapat tayo po ay excited. Amen po. Amen. Dumating ng panahon ng paghukom at ito'y magsisimula sa sambayanan ng Diyos. Tayo po yun. Ng mga kumikilala na nanampalataya kay Kristo. Tayo po yung sambayanan ng Diyos. Amen. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Di ba? Ulitin natin. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Ulitin ko po, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kaya mapalad po tayo, glory to God. Amen. Amen po ba? Amen. Na nagsusumikap, makilala ang Diyos, Amen. makasunod sa kanyang kalooban. May posibilidad na hindi tayo itaboy ni Kristo walang araw. Amen. Gusto ba natin itaboy ni Kristo? Amen. Sa paghukom, maraming tatawag, Panginoon, Panginoon. Hallelujah. Pero hindi sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karera ng langit. Isusumbat ng tao sa panahon na yon. Nagpagaling po kami ng may sakit. Nagpalayas po kami ng demonyo. Nangaral po kami sa inyong pangalan. Katulad ko po, nangaral ako ngayon. Pero itataboy lang. Hindi ko kayo kilala. Bakit hindi nakilala ng Panginoong Yesus? Sapagkat masasama ang inyong mga gawa. Ano ang ibig sabihin ng masama ang gawa? Hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos. Yun po, yung pinag-aaralan natin ngayon. Bagamat naririnig mo ito, hindi mo pa rin gagawain. Delikado po tayo. Baka hindi tayo makilala ng ating Diyos. Ang kilala lang ng ating Panginoon, ng ating Diyos, yung sumunod sa Kanya. Amen po ba? Amen. Huwag tayong makampante. Amen po. Dapat maging tunay tayong mananampalataya, hindi peking mananampalataya. Walang
walang tiyak na kaligtasan sa peking mananampalataya. Amen. Kailangan maging genuine Christian po tayo. Amen. Tunay na Kristiyano. Tunay na mananampalataya. Kasi pwede mong pikiin ang pagiging Kristiyano. Kahit sino naman pwede niyang tawagin ng sarili niya Kristiyano. Pero ang tanong, talaga bang tagasunod ka ni Kristo? Pwede natin tawagin sarili natin Kristiyano. Ano ba ibig sabihin ng Kristiyano? Tagasunod ni Kristo. Amen po ba? Rizalismo, tagasunod ni Rizal. Ang pangalan ko, Mark. Markanismo, tagasunod ni Mark. Di ba? Amen po. Budaismo, tagasunod ni Buddha. Di ba? Amen. Ngayon, tinatawag natin sarili natin Kristiyano. Ang tanong, tagasunod ba talaga tayo ni Kristo? Kikilalanin ba talaga tayo ni Kristo pagdating ng panahon? O itataboy tayo? Hindi ko kayo kilala. Ang lakas-lakas ng loob ninyo, tawagin niyo yung sarili niyo Kristiyano. Sasabihin niyo pa, nagpapalayas kayo ng demonyo, nagpapagaling ng may sakit, nakakaroon kayo sa aking pangalan. Pero sablay kayo sa pagsunod sa aking kalooban. Kaya kung bumaba si Kristo, hindi siya nanahimik. Nagturo po siya. Amen. Naunawaan po ninyo. Amen. Bumaba siya, hindi lang siya para ipapatay. Nung bumaba siya, nagturo po siya. At nung panahon na bumaba siya, hindi niya kapanahunan para humatol. Amen. Ang misyon niya magligtas. Nung bumaba siya, ang misyon niya magligtas. Kasi ginagamit siya ng maraming Kristiyano ngayon. Judgmental ka naman, sabi nila. Si Kristo nga, hindi nag-judge. Pero kung unawain ninyo, si Kristo nung bumaba, hindi paghatol ng misyon niya that time. Amen. Kundi pagliligtas. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya, hindi ko kayo hahatulan ngayon. Pero yung mga salita ko ang hahatol sa inyo. Kung nakukuha ninyo yan. Body of Christ. Amen. Hindi ko kayo hahatulan ngayon. Pero yung salita ko ang hahatol sa inyo. Second coming ni Jesus Christ. May paghatol. Amen. Lahat ng hindi sumunod sa isinalita ni Kristo nung first coming niya, hahatulan. Base doon sa kanyang itinuro nung nabuhay siya dito sa lupa. Amen. Kaya marami talagang itataboy. Marami itataboy. Yung mga hindi sumunod sa katuruan ni Kristo. Amen. Hindi ko kayo kilala. Masasama ang inyong gawa. Kaya gumising po tayo. Amen po. Amen. Hindi po nagturo si Kristo para hindi natin yun gawain. Sabi ng Mateo 28, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At hindi nagtatapos sa bautismo at turuan niyo silang sumunod sa aking utos. Amen po ba? Amen. Kailangan nating maturuan sumunod sa utos ni Kristo. Amen. Para hindi tayo masabihan, hindi ko kayo kilala. Amen po. Kaya tayo tinatawag na Kristiyano. Kailangan maging tunay tayo pong Kristiyano. Amen. Maging tunay na tagasunod ni Kristo. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po. Nakuha po. Naliliwanagan po. Okay. Kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kung gusto natin makilala ang Diyos, kilalanin natin si Kristo. Amen. Sapagkat wala pang nakakilala sa Diyos kundi si Kristo. Amen. Kung sino yung bumaba galing sa langit, siya ang mas lalong nakakakilala sa Diyos Ama. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya nga bumaba siya para ipakilala sa atin ng lubos ang Diyos Ama. Amen. Amen po. Lapit na po tayo matapos. Verse 19. Kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Ulitin natin. Kaya nga,
ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit tayo nagdurusa? Dahil sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Sinabi po magpatuloy sa paggawa ng masama. Hindi. Tinawag tayo ni Kristo para maging mabuting tao. Amen. Hindi para maging masamang tao. Amen po ba? Amen. Gising-gising po balik Christ. Hindi tayo pinalaya sa kasalanan para babalik lang ulit tayo doon kung saan tayo pinalaya. Amen po ba? Amen. Namatay si Kristo para makalaya po tayo sa kanya-kanya nating kasalanan. Amen po ba? Amen. Kasi hindi natin, sa sarili natin, hindi natin kayang magpakabuti talaga kung wala si Kristo. Pero ngayon, prangkahan, yung mga baguhan, nakikilala niyo si Kristo ngayon, di ba? Meron parang something. Parang naliliwanagan kayo. Parang gusto ko natin magbago. Kasi nakikilala niyo na si Kristo. Amen ba? Ganon din po kami nung una dito. Nung hindi pa namin kilala si Kristo, hindi pa namin nakikilala ang Diyos. Kung ano-anong ginagawa namin sa sanlibutan. Pero nung nakilala mo na ang Kristo, ang Diyos, ang banal na Santong Espiritu, nagkakaroon ng pagkakataon magbago. Amen po ba? Sa tulong ng Diyos. Amen po. Amen. Bakit natin kailangan maging mabuting tao? Para mas lalo pang maraming maniwala sa Ebanghelyo. Amen. Ulitin ko lang. Hindi nyo ko paniniwalaan kung hawak ko sa kaliwa ko, Bible, hawak ko sa kanan ko, Red Horse. Hindi nyo ko paniniwalaan. Kaya kailangan talaga ng transformation para mas lalo tayong makapaghawa. Amen. Amen po ba? Hindi pwedeng bumukal sa isang bukal ang tubig na malinis sa tubig na marumi. Amen. Amen po ba? Sa isang katawan na ito, hindi pwedeng pan. Ayaw ng Diyos ng sala ka sa init, sala sa lamig. Kailangan pag tinawag ka ni Kristo, talagang dapat maging mabuti kang tao. Amen. Amen po ba? Amen. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay pwedeng asawa ni Satanas. Tapos asawa din natin siya. Ayaw nang. Wala naman sigurong lalaki. Gusto niya, dalawa ang nagmamay-ari sa kanyang asawa. Wala din sigurong babae na gusto niya, dalawang nagmamay-ari sa asawa niyang lalaki. Di ba wala? Ang ating Diyos, itinuturing tayong asawa. Ayaw niya na dalawa ang ating minamahal sa mundong ito. Amen po ba? Ang gusto niya, siya lang ang mahal natin. Amen po ba? Kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Ano yung kanyang pangako? Sa lahat ng nagtitiis. Hallelujah, may buhay na walang hanggan. Amen po ba? Huwag natin hayaan na makasama tayo sa itataboy ni Kristo walang araw. Amen po ba? Maging totoong Kristiyano, hindi peking Kristiyano. Amen. Once na ikaw ay totoong Kristiyano, ang kaligtasan, hindi yan mawawala sa'yo. Amen. Pero kung ikaw ay peking Kristiyano, huwag kang umasa ng kaligtasan. Wala yan sa'yo. Amen po ba? Mga baguhan, nawa meron kayong natutunan, dalangin ko na ito ay hindi masayang. Amen. Kapag napakinggan ninyo, ibig sabihin hindi masayang isa pa buhay. Amen. Nandiyan ito pang worship team. Glory to God.
Please. Mga kapatid, tayo po ay tumayo. Sa oras na ito, damihin po natin ang presensya ng Panginoon. Patuloy natin po siyang awitan. Damihin po natin ang presensya ng Panginoon sa oras na ito.
hindi po manatili po tayong ihimig ang awitin. Dalhin po natin ang presensya ng Diyos na buhay. O Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, O Diyos, na lahat sa buhay namin ay biyaya at kahabagan mo lamang sa amin. Tunay nga po, O Diyos, na hindi kami karapat-dapat, ngunit pinili mo kami, O Diyos, kinaawaan, kinahabagan, binigyan ng buhay na walang hanggan, binigyan po ng kaligtasan, binigyan mo kami, O Diyos, ng pagkakataong baguhin ang aming tadhana. Binigyan mo kami, O Diyos, ng pagkakataong ayusin ang lahat ng pagkakamali, pagkakasala sa nakaraan upang lumakad ayon sa iyong kalooban. O Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat ng aming niluluhuran. Tunay nga po, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na dumidinig ng panalangin ng iyong mga anak. Ikaw, O Diyos, na nakakita ng lahat ng bagay, nakasasaliksik, nakasisiyasat ng aming mga puso, ng aming mga layunin. Tunay nga po, O Diyos, na walang nalilingid sa iyo. Tunay nga po, O Diyos, na hayag sa iyo ang lahat ng bagay. O Diyos na buhay, na dakila na aming sinasamba, naranasan namin ang kapangyarihan mo, ang kadakilaan mo, ang pagpapalaya mo sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. Mula po sa pagkakaalipin kami iyong pinalaya, tinuring mong iyong mga anak. O Diyos na buhay, salamat po sa pagkakataon na muling makapakinig ng iyong banal na salita. Muli pong mapukaw ang aming mga pangunawa, muli pong mabuksan ang aming mga pandinig. O Diyos na buhay, dalangin po namin ang mga baguhan na dumalo. Loobin niyo po nawa, Ama, na sila po yung makaunawa, na sila po yung makapakinig ng iyong banal na presensya. Dalangin po namin, O Diyos, mabuksan ang kanilang puso. Malambot po, gawin niyo pong malambot ang kanilang mga puso, O Diyos, nang sa gayon pong muling makapasok ang Panginoong Hesukristo sa kanila, O Diyos. Lord, kumilos ka po sa kanila sa mahiwagang kaparaanan. Dalangin po namin, O Diyos Ama, na ibigay niyo po sila sa kamay ng Panginoong Hesukristo upang kanyang alagaan, upang kanyang ituring na kanyang mga tupa. O Diyos na buhay, dalangin po namin sa mga oras po ito, O Diyos, si Prophetess Josefina Riam Bonanza, saan mo man po siya dalhin, alam po namin, O Diyos, na mungusap ka, nagbibigay ka sa kanya ng mga kapahayagan, nagbibigay ka ng mga pag-iingat mo, ng paggabay, ng pagpatnubay. Lubusan niyo po nawang gamitin ang kanyang buhay upang sa ikalalago ng iyong iglesia, upang, O Diyos, sa ikalalaganap ng iyong banal na salita, upang marami pa po, O Diyos, ang makaalam ng iyong katotohanan, makalaya mula po, O Diyos, sa pagkakaalipin ng kasalanan. Dalangin po namin, O Diyos, sa buhay ni Prophetess at sa lahat ng IPRM, O Diyos. Dalangin po namin na gamitin niyo po upang sa ikaliligtas na mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus. Kitin po, O Diyos, sinadalangin namin, Panginoon, ang mga nasalanta ng sakuna, maging ito man po, O Diyos, ay bagyo, baha, maging po naglindol at sunog, O Diyos, nababatid niyo po sila, Panginoon. Dalangin po namin ang kaawaan mo po sila, kahabagan niyo po nawa sila, O Diyos, ang dumaranas nito, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, kung minsan itanda ito ng iyong galit, sapagkat napupuot ka, Panginoon, sapagkat nakakalimot sa iyo ang tao. Kaya kung minsan, O Diyos, niluloob mong magdanas ang tao ng paghihirap upang alalahanin ka sa kanilang mga buhay. Lord, dalangin po namin ang kaawaan mo sila, kahabagan mo, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na wala na pong iba pang buhay ang mawala po, O Diyos. Lord, dalangin din po namin sa mga oras na ito, Panginoon, ng iyong mga lingkod na patuloy na nagpapagamit ang kanilang mga buhay, O Diyos, sa buhay po ni Pastor Mark, sa lahat ng kapastoran, Panginoon, sa lugar na ito. Patuloy niyo po kami patatagin. Nagdaranas man po kami ng bighati, ng pagtitiis sa lugar na ito, Panginoon. Nagdaranas man po kami, Panginoon, ng kagipitan. Ngunit, Panginoon, ito po'y aming pinagpapasalamat sapagkat sinabi mo, O Diyos, na kami ay mapalad. Lord, maraming salamat po. Dalangin po namin na patuloy niyo po pong palawakin ang United in Christ, Panginoon. Dalangin po namin na lubusan po kami at tunay po kami maging asin at ilaw ng lugar na ito, O Diyos. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang mga naghahanap buhay. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy po silang proteksyonan, mapagkatiwalaan, O Diyos, sapagkat, Panginoon, lagi mo yung hinihingi sa kanila, ang maging tapat po sila at ang masagana mong pagpapala ay patuloy niyo pong ibubuhos sa kanila. Lord, maraming salamat po, Diyos. Kayo din po dalangin namin ang mga kabataan, ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga bata sa lugar na ito. Patuloy niyo po kaming baguhin, patuloy niyo po kaming linisin, patuloy niyo pong tanggalin sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Ito man po, Panginoon, ay pag-uugali. Ito man po, O Diyos, ay mga habit namin, O Diyos. Dalangin po namin sa lahat ng ito. Mangusap ka po sa amin
at patuloy niyo po naman kaming dalisayin sapagkat niloloob niyo po Panginoon na kuminsan ay dalisayin niyo po kami upang dumating ang iyong Panginoong Hesus na kami matagpo ang malinis na patuloy na naglilinis ng aming mga kasuotan. Lord, dalangin po namin pagpalain niyo po si Pastor Mark, ang kanyang buong sambahayan sa lahat ng kanilang ginagawa. Pagtagumpayan niyo po nawa sila Panginoon, gayon din po ang nalalapit na bautismo, O Diyos. Lord, hindi man po namin batid ang araw ng bukas, ngunit tunay nga po Panginoon, binigyan niyo po kami ng salita na kami po hindi mapipigilan anuman po ang mangyayari, O Diyos. Lord, maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Itinataas ko rin po, Ama, ang aming bansa, Pilipinas. Hallelujah. Ano man po nangyayari sa buong Pilipinas, lindol, sunog, bagyo. Amang Diyos, dalangin ko po na buksan niyo po ang pangunawa ng mga tao na ito po ipagpapaalala niyo sa kanila, sa amin, na magbalik loob na po kami sa inyo. Dinadalangin ko rin po ang gobyerno ng bansang Pilipinas na nawa kung hindi niyo po kalooban ang mga nangyayari sa loob ng Senado, sa aming gobyerno, ito po ay iayos po ninyo. Pero kung ito na po ang kalooban ninyo, hallelujah, mangyari po ang inyong kalooban. Amen. Wala na po kami magagawa Amen. sapagkat iniwalaan niyo po sa Biblia na maraming mangyayari hindi maganda sa huling panahon. Amen. Amang Diyos, ang dalangin po namin, patatagin niyo po kami ng mga mananampalataya. Amen. Na huwag po kami maapektuhan ng lahat ng paghihirap ng mundong ito. Amen. Kundi lalo pa po kami manampalataya. Lalo po kami manabik sapagkat nagsabi po ang Panginoong Hesus na kapag nakikita na namin ang mga tanda ng kanyang pagbabalik, magalak na po kami sapagkat nalalapit na ang kanyang pagliligtas, Amen. pagbawi, pagkuha sa mga naniniwala sa kanya, Amen. sa mga nananampalataya sa kanya. Amang Diyos, narito po kami. Nawa, dalangin po namin sa pagbabalik po ng Panginoong Hesus ay kasama po kami. Amen. Nagmamakaawa po kami, nagpapakumbaba po kami. Amen. Nanawa, hindi po masayang ang lahat ng aming mga ginagawa sa inyo pong pangalan. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng anak ko si Jesus. Amen. To God be the glory. And to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. By His love, He has saved me. He has saved. By His power, He has risen. He has made me. And to God be the glory for the things He has done. Manatili po nakataas ang ating mga kamay. Amang Diyos, pinapanalangin ko po ang mga tao na nagbigay po ng oras sa inyo para kayo po ay sambahin, purihin, at mapakinggan ang inyong salita. Dinadalangin ko po ang pagkapalang spiritual na nagmumula po sa inyo. Dalangin ko po, paunlarin niyo po ang kanilang pananampalataya, lalo-lalo na po mga baguhan na kapakinig na inyong salita. Dalangin ko po ang binhi ay tunay na maitanim sa kanilang puso. At ito po ay hindi tutukain ng mga ibon. Hallelujah. Di Satanas. Hindi po ito maagaw ni Satanas. Hindi po sila maniniwala sa mga tao na negatibo, hindi na naniniwala sa inyo pong salita. Kahit ano pong udyok sa kanila ng mga taong ito na negatibo sa inyo pong salita, ay hindi po sila maniniwala. Bagkus sa inyo po sila maniniwala. Madinadalangin ko po na huwag po masayang ang lahat ng kanilang napakinggan sa gabing ito. Ito po ay inyong paugatin sa kanilang puso, patutubuin at mamumunga. Ito po ay magliliwanag sa kanilang buhay. At ang mga tao ay makikita ang tunay na pagbabago.
makikita nila ng dating pagkatao ng mga baguhan na ito ay wala na. Amen. Hallelujah. Dinadalangin ko po, naingatan niyo po sila sa lahat po ng kanilang pupuntahan. Maging mga trabahador, hallelujah. Ingatan niyo po sila. Lahat po ng mga tao sa compound na ito, lahat po ng mga tao na sumasamba sa lugar na ito. Dinadalangin po ang pag-iingat niyo po. Hallelujah. Dinadalangin ko po ang pag-unlad nila. Unang-una po sa lahat ang spiritual. Nang sa gayon, pag dumating po ang pagkapalang material, ito po ay hindi makakasama sa kanila. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa makapangyarang pangalan. Anak po sa Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. God bless. Maraming salamat. Announcement. Okay. May magaganap na baptism sa linggo. Amen. Lahat ng gustong magsuko ng kanilang buhay, welcome. Amen. Yung inuudyo ka ng banal na Santong Espiritu na isuko ang kanyang buhay, wala pong masama. Makinig po tayo sa udyok ng banal na Santong Espiritu. Amen. Hindi po masama ng isang tao ay galing sa masama ay lilipat sa pagpapakabuti. Hindi masama na ikaw ay galing sa dilim, lilipat ka sa liwanag. Amen. Hallelujah. At nawa seryosohin po. Amen. Ito po ay hindi biro. Kapag nagpabautismo ka sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ibig sabihin, tinanggap mo ang kanyang katuruan. Amen. Hindi katuruan ni Allah, hindi katuruan ni Buddha, kundi katuruan ni Kristo. Kaya Amen. ikaw ay babautismuhan sa pangalan ni Kristo. Sa Amen. pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal sa Espiritu. Amen. Hallelujah. Ang service natin, linggo, aagahan natin, Amen. dati alas 10. Ngayon, siguro 7:30 to 8. Dapat mag-start na tayo. Amen. Para matapos tayo ng 11, 10 or 11, ganyan. Basta ganyan. At 11:30, susunduin tayo ng ating service. Nakahiram tayo ng sasakyan kay Boss Awi. Amen. Kaya, glory to God, hindi po lang sa Boss Awi. At sigurado na ang service natin, Amen. wala nang problema. Amen. Ang problema na lang yung laman ng tiyan. Okay ka ba tiyan? God will provide. Amen po ba? Amen. Maraming pagkain sa bundok. Amen. Ubusin natin ang buko. Amen. Hindi, marami po tayong mga dyan. Amen. Meron pong nakalaan para dyan. Amen Amen. po ba? Marami pong hinihipo po ang Diyos na puso. Itong iglesia na to, kung kayo'y magtutulungan, mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen. Lahat ng palakin ng iglesyang ito, makikita po ang pagtutulungan. Amen. Hindi, wala pong mahirap kapag nagtutulungan ang Amen. magkakapatid kay Kristo. Amen. Nakakaraos. Amen po ba? Maging yung krusada natin, naraos po yun sa pagtutulungan. Amen. Hindi po natin kailangan ng mga supporters. Andito po sa loob ang supporters natin. Amen. Dahil nakilala natin si Kristo, susuportahan natin itong gawain na ito. Amen. Maraming salamat po. Glory to God. God bless. God bless IPRM. God bless United in Christ. God bless Body Christ. Glory to God. Brother Denmark, maraming salamat sa pakikinig at sa pagsubaybay. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa ating Panginoong Hesus. Nawa ay sumayin niyo ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Sabay nawa kayo. Maraming salamat. Kita-kita kids po tayo sa linggo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa inyo. Amen.